1447 sprocket set sa Sniper 155. Let's go. So kamusta kayo mga friends kong malulupet? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Gano'n nga ba kaganda ito gamitin? 1447 na to, 1447 na to na sprocket set. So ngayon naka slim tire mags na RCB SP500. Tapos naka 1447 ako na sprocket set. Tapos naka 110/70 ako na gulong sa likod. Sobrang gaan ang set na yan mga friends kung ikukumpara nyo sa stock. Ayan. Gumana na. Nagana na ang high beam. Napakagaan mga friends. Kung masusubukan nyo siya, yung difference pa lang ng SP500 sa sa stock na mags, grabe, sobrang gaan na mga friends. Ang layo ng pagkakaiba ng bigat nila. Tapos samahan mo pa ng 110/70 na gulong. So, sobrang iba ng gaan niya kaysa sa stock. 'Di ba dati nung stock pa yung gulong ko, naka 1448 ako na sprocket. Nagagaanan siya doon kasi low speed nga yung sprocket, malakas sa arangkada. Kaya maning-mani yung pag-arangkada dun sa gulong na yon. Kaso sa sobrang low speed niya na sprocket, laging gigil yung makina natin. Laging yun nga, laging stress yung makina. Kahit hindi naman ganoon kabilis yung takbo. Pagdating ng 5th gear, 6th gear, wala na. Parang na lang. Basta yung aggression ng makina madadala mo hanggang 4th gear. Pagkatapos sa 5th gear parang na siya, yung wala na, ganoon nga, wala nang ibinibigay, talagang hanggang doon na lang. Yun yung observation ko sa 1448. Dito sa 1447, although dati naka 130 ako nagulong dito, di ba, na i-content ko rin yun na parang hirap na sa top speed kasi laki ng gulong ko noon. Naka 130 ako na gulong noon. So anong nangyari noon, parang ang naging takbo niya is pang 1446 kasi lumaki yung gulong, lumaki yung radial or yung circumference ng gulong. Tapos ay nagpaliit ng sprocket. So parang naging 1446 yung takbuhan niya noon. Maganda naman, may tulin naman siya. Kaso nga lang, pagka yung mga yung mga sumasagad-sagad na, nawawala na, hindi niya na kinakaya kasi mabigat yung gulong. Tapos nung nakapagpalit ako ng SP500, nagpalit na rin ako ng gulong sa likod kasi hindi kasi yung 130 dun sa 2.5 na mags. Yun, nagpalit ako ng 110 kasi nga street GP concept din naman, ganoon. Di nagpalit na ako ng gulong. Yung sa observation ko naman dito sa behavior ng ganitong combination, ito yung pinakamasarap na combination na nagamit ko mula nung stock. Mula nung stock siya, ito yung pinaka gusto kong combination. Dito ako pinaka nagandahan. Dito ako pinaka komportable. Dito yung riding style ko. May konting aggression na may konting cruising, ganun. Kaya masasabi kong ito yung paborito kong set. 1447 na naka 110. Maraming gumagamit rin ito. Nung mga nakikita ko rin sa Facebook, ganito din yung ginagamit. Mga nakikita ko rin sa YouTube, yung mga tropa ko na vlogger,
ganito rin yung gamit na set. Tapos yung tatlo kaming sniper sa grupo namin na Scam Boys, naka 1447 kami lahat. Yeah, madaming gumagamit ng set na to. At masasabi ko naman talaga na na maganda talaga siya. Hanap talaga side mirror ko ay tumuga eh. Pitan nga natin to. May pang 18 ba ako dito? Lagi kang ayaw mo umayos ha. Iktingan kita. Masasabi ko rin naman na na ito talaga yung pinakamagandang set para sa sniper. In terms of reliability, yung mga convenience parang ganyan. Kasi yun nga, meron siyang meron siyang toolin. Sa 1448 kasi parang pigil. Ganun, pigil talaga siya. Hindi naman sa hine-hate ko yung yung combination na yun. Nakatry ako doon dati. Malakas naman talaga siya, lalo na kapag yung ahonan. Kalmado ang makina mo kapag ahonan doon eh. Parang wala siyang pakialam sa ahon. Pero pagka nasa ganitong mga highway, nakokonti lang yung ahon. Yung hindi masyadong madaming ahon. Iba. Parang pigil na pigil kasi yung takbo doon. Dito siya, parang loose ganoon. May konting pagkakahawig talaga to sa 1446. Tapos natatry ko rin naman to sa ahon. Kahit angkas ko ang tatay ko doon sa pag napunta kaming Coral yun doon sa baboy namin iba pa rin. May ahon pa rin siya. Andun pa rin yung power ng ahon ng 1448 na nandito pa din talaga, hindi nawawala. Halos yung tatlo naman na yan, wala rin naman halos silang pagkakaiba. Hindi na ilaw ang flasher sa likod yun lang. Nakita ko nagpa-flasher kasi nakita ko yung unahan na flasher. Sira ang flasher ni Boss. Kaya yun din yung dahilan kung bakit gusto ko tong 1447. Kasi kunyari itong takbo ko na to, ganyan 90 dito sa 1447. Siguro ito ay sa GPS ay nasa 70 o 60 ganon. Pero itong 90 na to sa 1448, pag nasa 1448 ka na sprocket set, siguro ang takbo nito mga 50 lang, mga ganon. Sobrang advanced reading mga friends, sinasabi ko talaga sa inyo. Saka na-experiment ko rin yun nakaraan nung naka 1448 ako, bago ako makarating sa Calatagan. Halos mag-iisang oras. Average na takbo ko doon is parang mga 50 minutes. Naka 1448 ako. Tapos sa 1447, ang average na takbo ko pagka pumupunta akong Calatagan ay nasa 45 minutes. 45 mga ganon. Lagi ko rin naman yung tinitingnan sa milyahe kung ano yung takbo, halos parehas lang naman. Sa 1448 nga lagi halos 100 plus kasi sa sobrang advanced reading niya nga halos lagi naka-100 ang takbo ko. Dito rin naman sa 1447 naka rin naman siya, advanced reading din naman siya. Pero mararamdaman mo talaga yung
pag may tulin yung takbo mo at pag alam mong puro ingay lang, mararamdaman mo yun sa motor mo. Pero hindi ko naman sinasabi na ano na hindi maganda yung 1448. Parang mas natripan ko lang talaga to kasi yun nga, ganito yung yung takbuhan niya ganito yung pacing ko andito siya yung nakapagbigay sa akin ng ganito ng satisfaction. Ito naman lang, perspective ko lang as a user, pero hindi naman ako eksperto sa mga ganito. Ano ko lang talaga to, perspective lang. Base lang to sa pakiramdam ko. Isa pa nga yun nga, sobrang balanse kasi nitong ng 1447 sobrang balanse niya. Hindi siya basta-basta naiiwan ng mga ng mga Aerox. 'Di ba pagka arangkada, ang lakas ng mga arangkada ng mga Aerox, mga automatic. Hindi siya basta-basta maiwan ng mga automatic sa arangkada. Tapos meron pa siyang dulo. Yun naman ang observation ko dito Kaya para sa akin talaga, dito ito yung pinakamagandang set para sa akin. Kung stock lang ang usapan, stock ECU, stock makina, stock throttle body, yung mga ganun, dito ako sa 1447. Pero kapag may may nagalaw ka na sa makina, ibang usapan na yun. Pag may mga nagalaw ka na ECU, mga ganyan. Pero siguro kung ECU lang din naman papalitan mo, dito ka na rin 1447 pa rin. Kung magpapatune ka lang naman ng ECU, sa 1447 ka pa rin. Pero kapag may ginalaw ka na sa makina, it's either magbaba ka ng sprocket set o mag-stock ka na sprocket set na sukat pag may ginalaw na sa makina. Pero kapag stock lang din naman, dito ka na 1447 o kaya 1448. Kung mas trip mo yun, okay lang, wala namang problema dun Basta para sa akin mga friends, ito pinakamasarap gamitin na sprocket set. Subukan nyo. Pwede naman subukan di ba? The balance is giving. So yun lang mga friends, maraming salamat. At kung umabot ka dito sa part ng video na to, napaka-solid mo. Mag-subscribe ka na din kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng content. Subscribe ka na din kasi next month iba na yung mga content ko, hindi na ganito. Mag-iiba na ang content ko next month mga friends. Hindi na tayo puro review na lang. May na tayo, may halo na tayo mga places to go, ganun. So yun lang mga friends, maraming salamat. At syempre may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.